Karumal-dumal ang sinapit na pangto-torture ng ilang Pilipinong ginawang love scammer sa isang crypto farm sa Myanmar. Hindi lang pambubugbog, kinukuryente rin daw sila kapag hindi naabot ang quota ng mabibiktima. Tatlo sa kanila ang eksklusibong nakausap ni JP Soriano at ito ang kanilang kwento. Sa kwartong ito sa bansang Myanmar, naganap ang umano'y labis na pagmamalupit at pang-aabuso sa tatlong Pilipinang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ganito kalala ang pananakit na inabot ng mga biktimang itago natin sa pangalang Jenny, A at Rose. Halos magkulay ube na ang mga braso dahil sa pasa at mga natuyong sugat. Ang nanakit ang kanila umanong Chinese employer sa pinagtrabahuhan nilang love scam at crypto farm Pogo sa bayan ng Miwadi. Kwento nila, pinapalo at kinukuryente sila kapag hindi sila nakakakota ng mabibiktima. Hindi po ako makasigaw kasi po naka-scotch tape po yung bibig ko po noon. Tapos nakaposas po ako. Dalawang kamay na nakasabit. Tapos yung paa ko rin po, parang nakapa-ekis po ako. Parang yung that time po yung naisip ko po noon, parang gusto ko na lang pong mamatay. Tapos yun rin po yung sinesenyas ko po noon sa leader, sa boss, na patayin nyo na lang po ako, ganun. Tapos yung dumating rin po yung time na yung ulo ko hinampas ko dun sa bed. Ganun, kasi gusto ko na po. Noong isang taon, nirecruit daw sina Jenny at A ng kaibigan para sa trabaho sa Laos bilang call center agent. Pero pagdating doon, love scammer pala ang trabahong naghihintay, kung saan magpapaibig sila ng mga biktima sa kahuhut-hutan ng pera sa pamamagitan ng cryptocurrency investments. Noong Setyembre nang nagkakahulihan na sa Laos, inaya daw sila ng kaibigan na magtrabaho sa isang crypto farm sa Myanmar. Doon na nila nakilala si Rose. Isa rin daw Chinese national ang kanilang employer doon at doon naganap ang pananakit. Sa tindi ng dinaranas, nagdesisyon silang tumakas. Noong February 9, kasama ang mahigit 100 mga manggagawa mula sa Kenya, Uganda, Bangladesh at Nepal. Nagkumpulan sila sa isang bahagi ng crypto farm at lumabas ng gusali. At simula na po namin tumakbo. May mga nakasalubong po namin guard. Yung mga guard po na nakasalubong namin is pinagpapalo po namin upang makalagpas po sa kanila hanggang sa makarating po kami sa may likod. Sa may likod po na may sementong pataas. Lahat po kami is umakyat po doon, nagtulungan bawat isa. Pero yung iba po that time is nahuli na po. Binalik po kami sa black room, pinagpapalo po kaming lahat. Parang naiisip namin, parang ito na ata yung katapusan na. Wala na po akong doubt na mayroon pang chance na maligtas kami. Like, yung isip ko na po noon na dito na ako mamamatay. Lingid sa kanilang kaalaman noon, meron palang isang Kenyan na nakatakas at nakapagsumbong sa isang reporter tungkol sa kanilang karanasan. Kaya dumating ang Myanmar Special Force na DKBA o Democratic Karen Buddhist Army at sila ay nailigtas. That night, nag-process po lahat. Sinabi po sa amin na ibabalik na po kami sa country noon. Bali, na bunutan po kami ng tinig, pero may doubt pa rin po kami at kinakabahan hanggat nandun pa rin po kami sa site. Nitong February 19, nakabalik na ng Pilipinas sina Jenny, Rose at A kasama ang 10 Pilipino na nasagip sa crypto farm. Kabilang doon ang kanilang kaibigan na nag-alok sa kanila ng trabaho at inaresto siya agad ayon sa Department of Migrant Workers. They were posing as distressed OFWs but were actually perpetrators of the crime. So upon arrival, it was discovered that 3 of them actually had pending cases in different parts of the metropolis, but 1 of them was arrested right on the spot. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, bibigyan ng tulong pinansyal ang mga Pilipinong biktima ng human trafficking at idadaan sa mga medikal at psychosocial na pagsusuri at therapy. At pananagutin daw ng gobyerno ang mga sangkot at kakontsaba dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.